Anong ginagawa mo rito? Mahahalata sa boses ni Roberto ang pagkabigla na mapagbuksan ng pintuan ang binatang Almeda. Gusto ko pong makausap si Almira. Puno ng pagpapakumbaba ang tinig naman ni Juancho. Kailangan niyang ipakita sa mag-asawang natividad na seryoso siya sa pag-aalok ng kasal kay Almira. Umalis ka na, Juancho. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, wala kayong dapat pag-usapan ng anak ko. Hindi na nakatiis na sabad naman ni Aurora na nakatayo lang sa tabi ng asawa. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Almira. Muling pagmamatigas na naman ni Juancho. Nang makita ni Roberto ang determinasyon ng binata na makausap ang anak, ay minabuti na lamang niyang patuloyin ito. Bakit gusto mong makausap si Almira? Tanong ni Aurora sa kabila ng pagtitimpi niya ng galit. Kasalukuyan silang magkaharap sa sala. Sweetheart, ang mabuti pa, pagkuha mo muna kami ng maiinom ni Mr. Almeda. Tiningnan na makahulugan naman ni Roberto ang asawa. Gusto niyang iparating dito na siya ang bahala sa binata. Nakasimangot na tumayo naman si Aurora. Pero bago tuluyang tumalikod, ay binalingan niya ang asawa. Huwag na huwag kang magkakamali na magpapasilaw sa kayamanan ng lalaking yan dahil ako mismo ang makakalaban mo. Pagbabanta ng asawa. Tinawanan lamang ni Roberto ang sinabi ng asawa bago nito hinarap si Juancho. Talagang tinotoo mo ang sinabi mo noon sa akin, ano? Matama niya itong pinagmamasdan habang nagsasalita. Ang sabi ko naman sa inyo, na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang anak ninyo, ay hindi ninyo ako mapipigilan. Walang takot at sinalubong ni Juancho ang mga titig nito. Napailing na lamang si Roberto. That's obsession, iho. I know someone who can help you to recover ka. Hindi pinansin ni Juancho ang sinabi ng matanda. Sabihin na ninyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para pumayag kayong pakasalan ang anak ninyo. Napatayo sa kinaupuan si Roberto at muli nitong tinapunan ng masamang tingin. Nasisiraan ka na ba talaga? Hindi mo ba naiintindihan ang pagiging sagrado ng kasal? Huwag mo itong gawing laro at hindi ko mapapayagan ang kalokohang ito. Namumula sa galit habang nagsasalita si Roberto. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang ibig ninyong sabihin, Mr. Natividad. Pero sana maging practical na kayo ngayon. Kaya kong ibalik ang dating lifestyle ninyo. Basta hahayaan lang ninyo na maging asawa ko si Almira. Kalmadong pahayag muli ni Juancho. Tarantado ka pala. My daughter is not for sale. Dumadagungdong ang boses na matanda sa buong kabahayan. Halos magkasabay ang mag-inang bumungad sa sala ng marinig ang malakas na boses ng kanilang padre de pamilya. Inabutan nila itong dinuduro si Juancho. Ano nangyayari rito? At bakit nandito ka? Naguguluhang tanong naman ni Almira habang palipat-lipat ang tingin sa kanyang papa at kay Juancho. Iha, just stay in your room. Kami nang bahala ng papa mo rito. Pagtataboy naman ni Aurora sa anak. Pero gusto kong malaman kung ano ang nangyayari rito. Pagpupumilit naman ni Almira. Bago nito muling binalingan si Juancho. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Pagalit na tanong niya. May business proposal lang sa akin si Mr. Almeda. Kaya lang hindi ko nagustuhan ang idea niya. Mabilis na tugon naman ni Roberto. Hindi niya hinayaang makapagsalita ang binata. May pagdududang tiningnan ni Almira ang ama dahil hindi kapanipaniwala ang sinasabi nito. Alam naman niyang wala silang kakayahan na makipagsosyo sa isang katulad
ni Juancho Almeda. At kung meron man, ay mas uunahin niyang bayaran si Yvette para matapos na ang panggigipit nito sa kanya. Sige na iha, kami na ang bahala ng papa mong makipag-usap kay Juancho. Muling pagtataboy naman ni Aurora sa anak. Mabilis na nagsalita naman si Juancho nang patalikod na ang dalaga. Almira, can we talk? May importante la akong sasabihin. Iho, mamaya na kayo mag-usap. Tapusin muna natin ang tungkol sa business proposal mo. Makahulugang tura naman Roberto bago niya sininyasan ang anak na umakyat na sa silid nito. At nang makaalis na si Almira, ay buong kaseryosuhan, muli niyang hinarap ito. Bakit gusto mong pakasalan si Almira? Mariin niyang tanong. Nagpakawala muna ng hangin sa dibdib si Juancho. Ito na ang simula ng pagkukunwari niya. The first time I saw your daughter pictures in your office, I was attracted to her. Kaya siya ang hiniling kong kapalit para pagbigyan. Ang hinihingi ninyong extension sa loan. Alam mo ba na hindi iyan ang dapat na maging basihan mo ng pagpapakasal? Putol naman ni Aurora sa mga sasabihin pa sana ni Juancho. Bata pa ako noon. Hindi ko pa alam kung paano ang magkaroon ng tamang relasyon. But this time, siguradong sigurado na ako sa nararamdaman ko sa anak nyo. Parang gustong batukan naman ni Juancho ang sarili. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito para lamang maikama niya si Almira. Gusto rin niyang patunayan sa mag-asawang Natividad na ang inaayawan ng mga ito noon ay siyang mangyayari ngayon. Kung pumayag lamang sana ang mga ito sa proposisyon niya, ay baka hindi makaranas ang mga ito ng kahirapan. Ibig mo bang sabihin na mahal mo si Almira? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Roberto. Mabilis na tango naman ang tugo ni Juancho. Patunayan mo sa amin na mahal mo si Almira. At kapag nakita namin mag-asawa na seryoso ka talaga, ay hindi na kami hahadlang. Nakangising tura naman ni Aurora. Alam niyang hindi kayang gawin ito ng binata dahil ang sarili lamang ang kaya nitong mahalin. Nang marinig ni Juancho ang sinabi ni Mrs. Natividad, ay parang gusto niyang tumalon sa tuwa. Kakaibang kaligayahan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Paglapag ng sinasakyang eroplano ni Almira sa Ninoy Aquino International Airport, ay halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Magmula na magtungo sila ng buong pamilya niya sa Amerika, ay ito ang kauna-unahang beses na dumalaw siya sa bansang sinilangan. Maraming masasayang alaala siya rito na hindi niya makakalimutan. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang marinig ang matinis na boses ng kaibigan. Almira! Oh my God! Halos hindi kita makilala. Mas lalo kang gumanda. May paghangang hinagod ng tingin ni Yvette ang kabuuan ng kaibigan. Nice to see you again, Yvette. Matamlay na tugo naman ni Almira bago nakapagbeso-beso rito. Totoo bang masaya kang makita ako ulit? O napipilitan ka lang dahil sa pinagagawa ko sa'yo? Biglang nagbago ang pakikitungo ni Yvette kay Almira. Napaismid pa ito. Pagod lang ako. Almost 16 hours akong nakaupo sa loob ng eroplano. I'm sorry if I got you offended. Malumanay na paliwanag naman ni Almira. Lumiwanag ang mukha naman ni Yvette sa sinabi ng kaibigan. Ikaw naman kasi, sabi ko sa'yo, business class ang kunin mo. Idi sana komportable ka. Tura naman ni Yvette habang tinutulungan ang kaibigan sa mga bagahe nito. Nagpatiuna na siya sa paglalakad papuntang parking area.
Si Almira naman ay napapailing na lamang habang nakasunod sa kaibigan. Ayaw na niyang makipag-argumento rito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakipagkakasundo siya rito. So, you'll stay in my place? Marami akong ikukwento sa iyo. Nakangising tanong naman ni Yvette nang nasa loob na sila ng sasakyan. Mabilis na umiling naman si Almira. Sa siyang hotel muna ako. May mga aasikasuhin pa akong trabaho. I have to report to my boss first. Kung siya ang masusunod, mas gugustuhin niyang tumira pansamantala sa isang mumurahing apartment kaysa makasama ito sa iisang bubong dahil nasisiguro niya na babantayan nito ang bawat kilos niya. Okay, akala ko ba nag-resign ka na sa trabaho mo? Muling tanong naman ni Yvette bago nito pinaandar ang makina ng sasakyan. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa iyo na kailangang personal kong ibibigay ang resignation letter ko sa boss ko? Ang totoo nito ay hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya nagdidesisyon kung itutuloy niya ang pag-alis sa kumpanya. Napakabait ng kanyang boss. Itinuring na siya nitong kaibigan at kapatid, kaya naman masama ang kanyang loob sa mga nangyayari. Ang lalong nakakapagpalala pa ng sitwasyon ay ang pangungulit ni Juancho. Lalong nadagdagan ang pagkainis niya sa binata ng malaman na nakipag-usap ito sa mga magulang niya at lakas loob na nagsabi na gusto siya nitong pakasalan. Naguguluhan na siya kung ano ba talaga ang totoong motibo ni Juancho. Pero sisiguraduhin niya na matapos lang niya ang problema niya kay Yvette, ay ito naman ang haharapin niya. Almira, kapag i-cancel na kayo ni Dylan, hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Baka nakakalimutan mo na, multimillionaire ang boyfriend mo. Pangungumbinsi naman ni Yvette. Ex-boyfriend. Pagtatama naman ni Almira. Gusto niyang bulyawan ito at sabihin dito na hindi niya kayang sumira ng isang relasyon. Ngunit pinanghihinaan siya ng loob dahil wala pa siyang pambaya dito. Napasimangot na lamang si Yvette. Medyo hindi niya nagugustuhan ang ikinikilos ng kaibigan. Ngunit sa ayaw at sa gusto nito, ay itutuloy nila ang napag-usapan. Tinawagan mo na ba siya? Alam na ba niya na ngayon ang dating mo? Muling ungot naman ni Yvette. Mamaya ko na lang siya tatawagan. Matipid na tugon naman. Ngunit parang may kakaibang kaligayahang naramdaman siya habang iniisip ang muling pagkikita nila ni Dylan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Almira, gusto kong maging masaya ka. Huwag mong isipin na ginagamit kita. Humihingi ako sa iyo ngayon ng tulong so I can move on with my own life. Malungkot na pahayag naman ni Yvette na nasa tapat na sila ng hotel. Nang lingunin naman ni Almira ang kaibigan ay bigla siyang nahabag dito. Alam niya kung gaano nito kamahal ang nakakabatang kapatid, kaya naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Inabot niya ang kanang kamay ng kaibigan at marahang pinisil ito. Gusto niyang iparating dito ang pangunawa niya. Magkita tayo bukas, Almira. Magpahinga ka muna. May kinuha sa loob ng compartment sa Yvette at iniabot ito sa kaibigan. Alam kong kailangan mo yan. Nakasave na dyan ang number ko at ni Dylan, kaya anytime na may kailangan ka doon, huwag kang mag-hesitate na tawagan. Nagpasalamat naman si Almira sa kaibigan bago tuluyang bumaba ng sasakyan nito. Inihatid pa siya nito hanggang sa labi ng hotel bago nagpa siyang magpaalam. Ilang sandali pa ang lumipas ay nasa loob na siya ng kwarto niya. Pakiramdam niya ay parang magkakasakit siya. Nagsisimula na magbago ang timbre ng kanyang boses. Habang nakaupo sa couch, ay titig na titig siya sa cellphone na nasa ibabaw ng kama. Nagdadalawang isip siya kung tatawagan niya si Dylan
Ngunit nang sumagil sa kanyang imanasyon, ang galit na boses naman ni Yvette ay dali-dali sa napatayo at dinampot ang cellphone. Nakailang ring pala ang laman nito ay may babaeng sumagot sa kabilang linya. Nasisiguro niya ang asawa ng dating nobyo. Pwede ko bang makausap si Dylan? Pinalambing naman ni Almira ang boses niya. Kahit labag sa kalooban ay kailangan na niyang simulan ang palabas. Pwede ko bang malaman kung sino to? Magalang na tanong naman ng babae sa kabilang linya. Napatuwid sa pagkakaupo naman si Almira nang marinig ang boses ng babae. Parang kilala niya ang boses nito, ngunit inignora na lamang niya ito. This is Almira, his girlfriend. Are you his new maid? Nang mga sandaling iyon ay galit na galit siya sa kanyang sarili. Lalo na nang maramdaman niyang natigilan ang kausap. Ngayon pa lamang ay napagtanto niya na hindi niya kaya ang pinagagawa sa kanya ni Yvette. Kailangan niyang makausap ng personal si Dylan para ipaalam dito ang masamang plano ni Yvette sa kanya. Mainit ang ulo ni Juancho na mapag-alaman na umuwi ng Pilipinas si Almira. Ang ayos niyang nakipag-usap sa mga magulang nito at nagkasundo pa nga sila. Napapatunayan niya sa mga ito na mahal niya si Almira. Ngunit ngayon ang pakiramdam niya ay pinaglaruan siya ng mag-asawang natividad. Dahil sa inis ay naibato niya ang hawak na ballpen. Tamang-tama naman ng pagbukas ng pintuan. Sir, nasa kabilang linya po si Ma'am Agatha. Nahintakotang pahayag naman ni Helen bago nagmamadaling nagpaalam. Kapag ganitong mainit ang ulo ng binata ay takot ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Nang marinig ang sinabi ng sekretarya, ay dali-dali niyan dinampot ang telepono. Umaasa siya na may ibabalita ito tungkol kay Almira. Kuya, kumusta ang kumpanya? Bungad naman ni Agatha sa kapatid. Alam mo bang umuwi ng Pilipinas si Almira? Nagkausap na ba kayo? Tila hindi narinig ni Juancho ang pangungumusta ng kapatid. Hindi pa niya ako tinatawagan pero siguradong magkikita kami dahil may mga pinadala akong importante papeles sa kanya. That's good. Just let me know kung saan siya nakatira dyan. Nabuhayan ng loob naman si Juancho. Wala siyang pakialam kahit may boyfriend na ito. Basta sisiguraduhin niya na mapapasa kanya ang dalaga. Kahit na anong paraan ay gagawin niya. Kuya, may nangyari ba dyan na hindi ko alam? Nagdududang tanong naman ni Agatha. Naninibago siya sa ikinikilos ng kapatid. Parang masyado itong nag-aalala sa kanyang assistant. Don't forget my instruction, Agatha. Kapag tinawagan ka ni Almira, agad mo akong balitaan. Mariing bili naman ni Juancho bago tinapos ang usapan. Pagkababa ng telepono ay siya namang tunog ng kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ito na makita ang pangalan ng ina sa screen. Juancho, ano itong ipinagkakalat ni Faith? Ikakasal na raw kayo next month? Galit na galit naman si Ariana sa kabilang linya. Mami, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag kayong nagpapaniwala sa chismis? Pagpapakalma naman niya sa ina. Buong Pilipinas alam na ang tungkol dito. Samantalang ako na ina mo ay hindi mo sinasabihan. Naiiling naman si Juancho habang nakikinig sa ina. Parang nakikinita na niya na namumula na ang buong mukha nito sa galit. Ma'am, huminahon ka, okay? Magpapakasal ako, pero hindi kay Faith. At sigurado ako na magugustuhan mo ang future wife ko. Makahulog ang pahayag naman ni Juancho. Siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo. Dahil hindi ako makapaniwala na may papatol sa'yo matinong babae hanggat hindi ka nagbabago. Pananalampak naman ni Ariana sa anak. Napahalakhak na lamang si Juancho sa sinabi ng ina bago nagpaalam dito na may aasikasuhin pa siyang kliyente.
Matapos makipag-usap sa ina ay nagmamadali sa lumabas ng opisina. Hindi pwedeng iasa na lamang niya sa kapatid ang tungkol kay Almira. Halos paliparin niya ang kanyang kotse para agad na makarating sa maliit na grocery store ni Mr. Natividad. Ano na naman ang kailangan mo? Nakasinghal na bungad sa kanya ni Roberto sa hindi inaasahang bisita. Gusto ko po sanang kunin ang address ni Almira sa Pilipinas. Ito lang ang paraan na alam ni Juancho dahil hindi siya agad makakasunod sa dalaga dahil may mga tinatapos pa siyang transaksyon na hindi niya pwedeng ipagwalang bahala. Napabuntong hininga ang matanda bago inaya ang binata sa loob ng maliit niyang opisina. Maupo ka muna. Sabay abot sa isang basong tubig. Kahit naman naiinis siya sa binata, ay hindi niya kaya itong bastusin kung maayos naman ang pakikitungo sa kanya. Akala ko po nagkaintindihan na tayo noong huli tayong nagkausap. Bakit pa ninyo pinayagang makipagkita si Almira sa boyfriend niya? May halong panunumbat na muling nagsalita si Juancho. Nagulat naman si Roberto sa narinig dahil nasisiguro niya na walang nobyo ang anak at ang tanging dahilan lamang ng pagbabalik nito ng Pilipinas ay upang may makatuwang si Elisa sa sinisimulang negosyo nito. I assure you, Juancho, nababalik din ka agad dito sa Almira. May mga mahalagang bagay lang siyang dapat ayusin. Hindi na niya tinama ang sinabi ng binata. Hinayaan na lamang niya kung ito ang iniisip nitong dahilan sa pagdalaw ng anak sa Pilipinas. Hindi maaring basta lang ako nakaupo dito at maghihintay sa kanya. Paano na lang kung hindi na siya payagan ng boyfriend niya na umuwi rito? Iniisip pa lamang niya ito ay parang may malaking kamao na nagsasakal sa dibdib niya. Hindi siya makapapayag na mapunta sa ibang lalaki sa Almira. Ilang taon niyang hinintay ang pagkakataong ito. Lihim na pinag-aralan naman ni Roberto ang mga ikinikilos ng kaharap bago nakapagdesisyon. Okay, ibibigay ko ang address ng tita niya doon sa Palawan. But promise me one thing, don't hurt my daughter. Wala akong ibang hinihinging kapalit, basta mahalin mo lang sa Almira. May halong pakiusap na rin ang tinig naman ni Roberto. Biglang natigilan naman si Juancho sa timbre ng pananalita ng matanda. Naguguluhan siya dahil hindi niya alam kung ano ang itutugon niya rito. Ang tanging alam niya ay gusto niyang mapasa kanya si Almira, pero hindi siya sigurado kung kaya nga ba niyang mahalin ito. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko sasaktan ang anak ninyo. Wala sa loob na naisagot na lamang niya rito. Paniniwalaan ko ang mga salita mo. Huwag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Sabay abot naman ni Roberto ng kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng anak sa Pilipinas.